Pinakamahalaga ay makamit natin ang kapayapaan. Hinahangad ng hukbong militar natin ang kapayapaan. Gusto namin ng kapayapaan. Hangad natin, dalangin natin ang kapayapaan. Minimithi natin ang kapayapaan. Dinadalangin natin to. Libo-libong taon nang sinisikap ng tao na magkaroon ng kapayapaan. Panloob na kapayapaan, kapayapaan sa loob ng pamilya, at kapayapaan para sa lahat ng tao. Gusto nating magsikap at magtatag ng pundasyon para sa kapayapaan. Isang mapayapang kinabukasan para sa mga anak at apo natin. Isang magandang kinabukasan. Masaya at ligtas na pamilya. Maalwang buhay. Sagana at payapang mundo para sa ating mga anak. Abot kamay na natin to. Pero anumang pagsisikap ang gawin ng tao, di pa rin makamit ang kapayapaan. Sa loob ng libu-libong taon, sinikap ng mga gobyerno na magkaroon ng kapayapaan. Gumawa sila ng mga kasunduan at resolusyon at nagsaayos ng mga summit. Nakipagdigma pa nga sila para sa kapayapaan. Napakahirap makamit ng kapayapaan. Sa kabila ng pagsisikap ng mga tao na makamit ang kapayapaan, paulit-ulit pa rin silang nabibigo. Hindi na tayo nagtataka dito. Dahil sinasabi sa atin ng Jeremias 10:23, hindi para sa tao ang ituwid ang sarili niyang hakbang. Walang kakayahan ang tao na mamahala sa kapwa nila. Kalusugan, kaligtasan, masayang buhay. Napakahirap nang makamit ang mga ito habang nasa huling bahagi na tayo ng mga huling araw. Habang tao ang namamahala sa mundo, imposible ang pagkakaisa. Talagang hindi natin makakamit ang kapayapaan sa mundo kung sa tao lang tayo aasa. Pero ang mga umaasa sa Diyos ay nagkakaroon ng kapayapaan ng isip. Sinasabi sa Isaiah 48:17 at 18, "Ako, si Jehovah, ang iyong Diyos, ang nagtuturo sa iyo para makinabang ka, ang pumapatnubay sa iyo sa daan na dapat mong lakaran. Kung magbibigay pansin ka lang sa mga utos ko, ang kapayapaan mo ay magiging gaya ng ilog." Si Jehovah lang ang makakapagpakita ng daan ng tunay na kapayapaan. Nangako siyang gagawin niya yun, pero hanggat wala pa yun, mararanasan na natin ang kapayapaan kahit ngayon pa lang. Paano naging posible yun? Ibinibigay niya ang kapayapaan ng Diyos na nakahihigit sa lahat ng kaisipan. Mababasa natin sa salita ng Diyos na Jehovah na maraming lingkod niya ang nakaranas ng ganyan. Hindi lang ngayon nagkaroon ng banta sa kapayapaan ng bayan ng Diyos. Kapag pinag-aralan natin ang mga ulat na ito, lalalim ang tiwala natin na ipapakita ni Jehovah ang daan ng kapayapaan. Kapag naintindihan natin ang kaugnayan ng mga ulat na ito sa pagdating ng mesyanikong kaharian na magdadala ng kapayapaan, magtitiwala tayong hindi nabibigo si Jehovah at ipapakita niya ang daan ng kapayapaan. Napatunayan niya ng isa sa mga propeta ni Jehovah, si Jonas. Nabuhay si Jonas noong ika-9 na siglo BCE. Pinapunta siya ni Jehovah sa Ninive, isang lungsod sa Assyria.
Pero dahil sa mga nababalitaan niya tungkol sa Ninive, natakot si Jonas sa atas niya. Kilala ang mga Asiryano na brutal na mandirigma. Tinawag pa nga ang Ninive na lungsod na mamamatay tao. Kaya talagang maintindihan natin ang takot na naramdaman ni Jonas nang utusan siyang maghayag ng hatol laban sa mga taga-Ninive. Gustong takasan ni Jonas ang atas, kaya sumakay siya ng barko papuntang Tarsis. Malamang na ang Tarsis ay nasa bansang Spain o malapit doon. Kaya ang pinuntahan ni Jonas ay palayo doon sa atas niya sana. Akala ni Jonas mapapanatag siya sa ginawa niya. Kapitan! O Diyos ko. Ang layag! Hindi yun ordinaryong bagyo. Sa sobrang lakas, halos mawasak ang barko nila. Kapitan! Lulubog ang barko! Galing to sa mga Diyos! Baal! Esbon! Tinawag ng mga marinero ang Diyos nila. Pero alam ni Jonas kung sino ang nagpadala ng bagyo. Kaya inamin niyang siya ang dahilan kung bakit nangyayari yun. Buhatin niyo ako at ihagis sa dagat! At ang dagat ay papayapa para sa inyo, sapagkat alam ko na dahil sa akin kung kaya ang malakas na unos na ito ay sumapit sa inyo. Napakahirap para kay Jonas na gawin yun. Kailangan doon ng lakas ng loob. Hindi niya alam kung ililigtas siya ni Jehovah. Pero ayaw niyang mapahamak ang iba dahil sa kanya. Dahil sa awa, iniligtas ni Jehovah si Jonas. Buhay pa ako? Ano nang mangyayari sa akin? Nang mabigyan ng mahirap na ata si Jonas, natakot siya. Tumakas siya, pumunta siya ng Tarsis, pero nakonsensya siya. Siguradong napaisip si Jonas. Nagsisi siya sa desisyon niya. Hindi niya sinunod ang Diyos na Jehovah. Kaya sa halip na magkaroon ng kapanatagan, lalo siyang napahamak. Nilulun siya ng malaking isda at nung hirap na siya, nanalangin siya kay Jehovah. O Jehovah, mula sa tiyan ng Sheol ay humihingi ako sa iyo ng tulong. Pakisuyong pakinggan mo ako. Kung ano ang aking ipinanata ay tutuparin ko. Posibleng naisip ni Jonas na hindi na siya gagamitin ni Jehovah bilang propeta. Sumuway kasi siya sa utos. Kaya malamang na nagulat si Jonas nung atasan siya ulit ng Diyos na Jehovah. Jonas, bumangon ka, pumaroon ka sa Ninive na dakilang lungsod at ihayag mo sa kanya ang kapahayagan na sinasalita ko sa iyo. Opo. Opo. Salamat po. Noong una, umasa si Jonas sa sarili niya. Hindi niya inisip na kaya siyang iligtas ni Jehovah sa mga Asiryano. Pero nung bigyan siya ng isa pang pagkakataon, hindi na siya nagpadala sa takot. At nagtiwala na siya sa Diyos na Jehovah. Apat na pung araw na lang at ang Ninive ay gigibain. Ito ang sinabi ni Jehovah, mawawasak ang lungsod na ito. Ang Ninive ay gigibain. Gigibain ng tunay na Diyos ang Ninive.
Ito ang sinabi ni Jehova. Dahil sa babala ni Honas, nagsisi ang hari. Inutusan niya ang lahat na magsisi din. Siguradong natuto si Honas sa karanasan niyang ito. Sa reaksyon niya ng una, nakitang nagtiwala siya sa sarili niya sa halip na kay Jehova. Kayo po ba si Honas? Ako nga. Iniligtas niyo daw po kami. Hindi. Si Jehova yon. Isa lang akong propeta. Natutuhan ni Honas na laging pinoprotektahan ni Jehova ang mga nagtitiwala at sumusunod sa kanya. Kapag may pinapagawa sa atin si Jehova, gaano man yun kahirap, hindi niya tayo pababayaan. Siguradong tutulungan niya tayong magawa iyon. Nakita natin yan kay Honas. Hindi winasak ang Ninive dahil nagsisi sila. Pero nang maglaon, naging masama ulit ang Assyria. Makalipas ang mga 100 taon, nilusob ni Haring Sennacherib ng Assyria ang mga lungsod ng Huda. Pati na ang lungsod na gustong-gusto niyang sakupin, ang Jerusalem. Si Haring Hezekias ng Huda ay isang mahusay na hari dahil nanatili siyang tapat kay Jehova. Sa simula pa lang ng paghahari niya, itinaguyod na niya ang tunay na pagsamba, hindi lang sa Huda kundi sa buong Israel. Marami nang ginawa si Hezekias para ipagtanggol ang tunay na pagsamba. Pero ngayon nanganganib ang Jerusalem kasi nakapwesto na ang hukbong militar ni Sennacherib para sakupin sila. Pumayag si Hezekias na magbayad ng tributo kapalit ng hindi pagsalakay sa kanila. Pero hindi tumigil si Sennacherib. Inatake pa rin ng hukbo niya ang napapaderang lungsod ng Lakis. Noong nasa Lakis na sila, nagsugo si Sennacherib ng mga opisyal at hukbo sa Jerusalem para pasukuin ito. Ang tagapagsalita nila ay ang Rabsaces na magaling mag-Hebreo. Sa harap ng lahat, nilait niya si Hezekias at ang Diyos na Jehova. At ipinagyabang pa niya na hindi sila maililigtas ni Jehova. Siguradong natakot ang mga sundalong nakarinig noon. Marami na ang nasakop ni Sennacherib, sunod-sunod na mga lungsod. Malaking pagsubok ito kay Hezekias. Kailangan niyang magdesisyon, magtitiwala ba siya kay Jehova o sa sarili niya? Mga kapatid, tandaan natin na kayang-kaya tayong iligtas ni Jehova gaya rin ng dati. Sabi Haring Hezekias, maging makatotohanan kayo. Sukun na tayo. Parating na ang mga Asyryano pero ikaw, nagbubulag-bulagan ka. Lahat-lahat mawawala. Ang templo, Jerusalem, ang buhay natin. Sebna, alam kong nanganganib tayo. Natatakot din ako. Kung hahayaan ni Jehova na bumagsak ang Jerusalem, wala tayong magagawa. Pero di natin isusuko ang mga bagay na para kay Jehova. Matibay ang pananampalataya ni Hezekias. Nagtiwala siya sa kakayahan ni Jehova na iligtas ang kanyang bayan mula sa pagsalakay ng hukbo ni Haring Sennacherib. Interesado ako sa hari niyong ito. Sino bang ipinagmamalaki niya? Si Jehova, ang Diyos mo, ay mahinang klase. Susubsob siya sa harap ng Diyos kong si Asur. Patuloy na nagtiwala si Haring Hezekias sa Diyos na Jehova. Siguradong kailangan doon ang malaking pananampalataya. Kasi mahigit 185,000 na sundalong Asyryano ang lulusob sa Jerusalem. Sa halip na umasa si Hezekias sa sarili niya, nagtiwala siya sa Diyos na Jehova. Siguradong magiging panatag pa rin sila kahit may nakaambang pagsalakay. Hindi binigo ni Jehova si Hezekias.
Pinatunayan ni Jehovah na walang kalaban-laban sa kanya kahit ang pinakamalakas na hukbo ng tao. Natutuhan ni Hezekias na kapag nagtitiwala ka sa Diyos na Jehovah, magtatagumpay ka kahit parang sukol na sukol ka na. Dahil sa pagtitiwalang yun ni Hezekias, pinrotektahan siya ni Jehovah. Matutularan natin si Hezekias ngayon at sa malaking kapigatian. May mga panahong parang sukol na sukol din tayo. Pero si Jehovah ang makapangyarihan sa lahat. Siya ang ating leader at makakapagtiwala tayong papatnubayan niya tayo. Poprotektahan tayo ni Jehovah sa dumarating na Armageddon. Nagkaroon ng kapayapaan sa Jerusalem, pero hindi iyon nagtagal. Si Manases na anak ni Hezekias ay gumawa ng napakasasamang bagay sa harap ni Jehovah. Ibinalik niya ang pagsamba kay Baal at mas malala pa ang ginawa niya kasi nagpasok siya ng inukit na imahe ng isang huwad na Diyos sa loob mismo ng templo ni Jehovah. Kasi ang isang hari, dapat pinoprotektahan niya ang mga sakop niya mula sa idolatria, pero kabaliktaran ang ginawa niya. May mga altar siya para sa mga huwad na Diyos. Sinunog pa nga niya ang kanyang sariling mga anak bilang handog sa mga Diyos na to. Lahat ng pinaghirapan ni Hezekias nasayang dahil sa ginawa ng anak ng si Manases na walang magandang kaugnayan ng Israel sa Diyos. Kaya pinarusahan siya ni Jehovah. Hinayaan ni Jehovah na mabihag siya ng hari ng Assyria at madala sa Babylonia. Doon, nagsisi si Manases. Nagbago siya at naging tapat siya hanggang kamatayan. Lolo! Siguradong itinuro niya sa apo niyang si Hoshas na napakahalaga na manatiling tapat kay Jehovah. Makinig ka sa akin. Banal si Jehovah. Dapat mo siyang sambahin sa paraang gusto niya. Walang kapangyarihan ang ibang Diyos. Pero inisip pa rin ng mga tao na pwede silang maglingkod kay Jehovah at kay Baal. Kaya nung maghari na si Hoshas, sinimulan niya ang kampanya laban sa idolatria. Mas mura to sa iba. Doon ka na lang bumili. Dito tayo! Wag! Ito ang gagawin sa lahat ng huwad na Diyos sa lupain. Winasak niya ang mga altar ng Diyos-Diyosan, sagradong poste, mga imahen at estatwa. Determinado siyang alisin ang idolatria sa Israel. Kahanga-hanga ang lakas ng loob na pinakita niya. Hindi madali yon kasi iilan lang silang nagtataguyod ng tunay na pagsamba. Mahirap yung atas ni Hoshas. Baka nga napaisip pa siya kung tama ba yung ginagawa niya. Kaya posibleng isinugo ni Jehovah si Propeta Jeremias para patibayin si Hoshas. Ito ang sinabi ni Jehovah. Isang anak na may pangalang Hoshas ang isisilang sa sambahayan ni David. Ihahandog niya sa ibabaw mo ang mga saserdote ng matataas na lugar, ang mga gumagawa ng haing usok sa ibabaw mo, at magsusunog siya ng mga buto ng tao sa ibabaw mo. Isipin niyo yun, inihula yon mahigit 300 taon bago nun. Kaya napatibay talaga si Hoshas. Inihula na ni Jehovah ang gagawin niya. Kaya malamang na mas lumakas ang loob niya at naging determinado sa kampanya laban sa idolatria pati na sa pagkukumpuni ng templo. Dahil sa ginawa ni Hoshas, sumamba ang bayan kay Jehovah at nagkaroon ng kapayapaan. Maraming nagawa si Hoshas kaya talagang kahanga-hanga siya. Pero hindi nagpatuloy sa tunay na pagsamba ang bayan kaya kinailangan na naman silang disiplinahin.
Inihula ni Jeremias na sasakupin ng Babilonya ang Huda. Mawawasak ang buong lupaing ito. 70 taong maglilingkod sa hari ng Babilonya ang lupaing ito at ang mga nakatira dito. Malamang na narinig mismo ni Daniel ang mga salitang yon. At nakita niyang natupad yon kasi silang pamilya naging bihag sa Babilonya. Mahirap maging panatag sa ganong sitwasyon. Galing sa maharlikang pamilya si Daniel, tapos naging bihag siya at napawalay sa pamilya. Pero may isa pang hamon. Isa siya sa mga napili na tumanggap ng espesyal na pagsasanay para maglingkod kay Haring Nabucodonosor. Ibang-iba ang buhay sa Babilonya kumpara sa nakagisnan ni Daniel sa Huda. Pero desidido si Daniel na iwasan ang mga pagkaing hindi katanggap-tanggap kay Jehovah. Pero pinagpala siya ni Jehovah kasi isa siya sa napiling maglingkod sa palasyo ng hari. Si Nabucodonosor ay isang mandirigma at gusto niyang palakihin ang imperyo ng Babilonya. Mula noong maging hari siya noong 624 BCE, lumawak ng lumawak ang sakop niya. Naging sentro ng negosyo ang Babilonya. Pinatibay niya ng husto ang depensa ng lungsod, kaya parang imposible itong mapasok ng mga kalaban. Siguradong panatag ang mga mamamayan doon kasi protektado sila ng mga pader ng lungsod. Naniniwala si Nabucodonosor na panatag at sagana sila dahil sa kapangyarihan ng kanyang mga Diyos. Pangunahin na dito si Marduk, ang Diyos ng digmaan. Pero makikita na walang silbi ang mga Diyos na ito at ang mga saserdote nila. Isang gabi, nagkaroon ng kakaibang panaginip si Nabucodonosor. Dalhin niyo sa akin na matatalinong tao! O hari, mabuhay ka nawa magpakailanman. Sabihin mong panaginip Sasabihin mo. namin ang kahulugan nito. Hindi. Kung hindi ninyo sasabihin ang panaginip at ang kahulugan nito, pagpuputol-putulin ang mga katawan ninyo. At gagawin kong pampublikong palikuran ng mga bahay nyo. Walang taong makakagawa sa inihiling ng hari. Napakahirap ng inihiling ninyo. Walang makakapagsabi nito sa hari, maliban sa mga Diyos. Hulihin sila! Patayin sila! Tawagin yung matatalinong tao! Jera, nanganganib ang buhay mo. Anong nangyari? Ewan ko, pero narinig ko, ginalit ng matatalinong tao yung hari. Papatayin lahat bago mag-umaga. Papuntayin mo si Hananias, Misael at Azarias dito. Pag-uusapan namin yan. Damay si Daniel at ang mga kasama niya sa utos na ito. Ano kayang naramdaman ni Daniel? Kabataan pa lang siya, nasa ibang bansa at nagtatrabaho siya para sa pinakamakapangyarihan at marahas na hari noon. At ngayon, yung utos ng haring yun, napaka-imposible na naginip ako. Ano na panaginipan ko at anong ibig sabihin nun? O hari, ang Diyos ko pong si Jehovah ang nagbibigay ng kahulugan sa panaginip. Kaya alam ko pong masasabi niya yun sa inyo. Nasaan ang Diyos mo? Saan? Sa tingin ko po, sigurado po ako, sasabihin niya yun sa akin. O hari, bigyan niyo lang po ako ng panahon. Talagang matibay ang pananampalataya ni Daniel kasi nung panahong yon, di pa siya ginamit ni Jehovah para magbigay ng kahulugan ng mga panaginip. Paano siya nagkaroon ng ganong pananampalataya? Sa pamamagitan ng pag-aaral niya ng mga sagradong aklat. Malamang nakasama dito ang mga ipinasulat ni Jehovah kina Moises, David, Solomon, Isaias, Jeremias at iba pang propeta. Talagang nakakatuwa si Daniel. Siguradong pinag-aralan niyang mabuti yung mga balumbon at malamang na nagsumamo din siya kay Jehovah na tulungan siyang maintindihan yung mga binabasa niya. Alam nating dahil sa pag-aaral ni Daniel sa mga ulat na to, tumibay ang pananampalataya niya. At lalo siyang napalapit sa Diyos na Jehovah. Wala siyang kaalam-alam sa panaginip ni Haring Nabucodonosor.
Pero kumbinsido siya na ipapaalam yun ni Jehova sa kanya. Pati na ang ibig sabihin nun. Alam niyang ililigtas siya ni Jehova. Ano kayang mga ulat sa kasulatan ang nagpatibay kay Daniel nung pagkakataong yun? Walang sinasabi ang Biblia. Pero may kopya siya ng banal na mga aklat. Sinipi pa nga niya ang mga hula ni Jeremias. Alam niyang pinagpapala ni Jehova ang mga tapat at masunurin sa kanya. Kaya nung humingi ng panahon si Daniel kay Haring Nabucodonosor, hindi yun delaying tactics, kundi hinihintay niya na gantimpalaan ni Jehova ang pananampalataya niya. Naging balanse si Daniel. Wala siyang duda na isisiwalat ni Jehova sa kanya ang panaginip ng hari. Pero hindi siya naging kampante, may ginawa pa rin siya. Dahil taong espiritual si Daniel, nanalangin siya sa Diyos na Jehova. O Jehova, alam kong hindi mo kami dinala dito para lang mamatay. Ano na lang ang sasabihin ng mga tao? Sinabi namin na ikaw ang Diyos ng langit at ang Diyos na makakapagsabi ng mga lihim. Pakisuyo, ipagbangon puri mo ang sarili mo. Nandito po ang isang tapon mula sa Huda. Masasabi niya po ang panaginip niyo. Kilala ko siya. Masasabi mo ba talaga ang napanaginipan ko at ang kahulugan nito? May isang Diyos sa langit na tagapagsiwalat ng mga lihim. At ipinapaalam niya po kay Haring Nabucodonosor kung ano ang mangyayari sa mga huling araw. Ito ang panaginip niyo. Nakakita kayo ng isang napakalaking imahen. Ang imaheng yun ay nakatayo sa harap nyo. Ikaw, ang ulong ginto. Pero kasunod nyo, may babangong kaharian na nakakababa sa inyo. At susundan ito ng isa pang kaharian. Ang ikatlo, ang tanso na mamamahala sa buong lupa. Ang ikapat na kaharian naman, magiging malakas na gaya ng bakal. Pero ang kaharian ay mahati. At kung paanong ang mga daliri sa paa ay may bahaging bakal at may bahaging putik, ang kaharian ay may bahaging malakas at may bahaging mahina. Yung ginawa ni Daniel, kailangan dun yung pananampalataya at lakas ng loob. Baka mangyari din sa atin yan. Baka manganib din ang buhay natin. Anong gagawin natin? Manalangin tayo, ibuhos natin ang laman ng puso natin. Magtiwalang tutulungan tayo ni Jehova. Gaya ni na Daniel at Jonas, binigyan din tayo ni Jehova ng atas na ihayag ang mensahe ng paghatol sa mga kumakalaban sa soberanya niya. At kailangan doon ang lakas ng loob. Nakita natin sa halimbawa ng dalawang propetang ito na pinoprotektahan ni Jehova ang mga nagtitiwala sa kanya. Hindi tayo iiwan ni Jehova hanggat nagtitiwala tayo sa Kanya. Kapag napapaharap tayo sa napakahirap na sitwasyon gaya ni Hezekias, matutulungan tayo ng pinakamalakas na puwersa sa buong universo. Napakalapit na ng wakas ng sistemang ito, kaya tiyak na mapapaharap tayo sa mahihirap na sitwasyon at kailangan ng lakas ng loob. Ipagtatanggol ba natin ang dalisay na pagsamba gaya ni Hoshas
Kahit marami ang tutol dito, tandaan na kasama natin si Jehovah. Makapangyarihan siya. Tutulungan niya tayong makayanan ang anumang pagsubok na darating. Ito pa ang magandang pag-isipan. Ang ilan sa mga inihula ni Propeta Daniel ay hindi lang tungkol sa kahihinatnan ng imperyo ng Babylonia noong panahon niya. Natutupad din ang mga hulang iyon sa panahon natin ngayon at sa hinaharap. Kitang-kita yan sa mga nangyayari ngayon sa mundo natin. Yan mismo ang nasasaksihan natin.